Okay, isang mainit na tanghali at mapagpalang tanghali din sa bawat isang mga kapatid. Without further ado, tayong lahat tumayo na. Open our Bible in the book of Romans, chapter 12, verses 1 and 2. Sabay-sabay po natin itong basahin. Are you there? The Bible says in verse 1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good, acceptable, and perfect will of God. Tayo po ay manatiling nakatayo at sumandali tayong manalangin. Ama, kami po ay samahan mo habang kami pong pinagbubulay-bulayan ang katotohanan ng iyong mga salita sa tanghali ito. At tulungan mo po yung lingkod na ito ay may pangaral sa kapangyarihan ng mga Espiritu. Sakali mang may kasalanan, pinapayag po namin at hiling din namin malayong pagkilos ng mga Espiritu na po ipuspusin at bigyan ng boldness. Abutin mo rin, i-open up ang mga spiritualis ng God sa amin at ipakita, Panginoon, at madinig namin ang pilig sa tanghali ito. At butin saan man kaming naroon, Panginoon, sa tanghali ito. As name we pray. Amen. Thank you and visit it. Okay. So, yun nga ang ating paksay may kanalaman sa ating paghahandog ng ating sarili sa Panginoon. At pinamagatan natin kung the logical response to God's mercies. Alam nyo, marami tayong bagay na idinededicate sa Panginoon. Ating mga tahanan, sasakyan, negosyo, at maging yung ating mga anak. Pero, isang nakakalungkot na katotohanan na ipagkaloob na ba natin ang ating sarili sa Panginoon? Amen. So, we give Him our possession, but we hold back our person. Ang context po ng Romans chapter 12, verse 1 and 2. So, after 11 chapters, explaining God's massive grace and mercy, Paul shifts. Nag-shift siya dito from theology to practice. Ibig sabihin yung first chapter 1 ng Romans hanggang chapter 11, doctrinal yun. Dating ng dito, shifting to, no? Practical side dito ngayon ng Christianity. No? At dito ay mayroong apat na therefore. Yung una doon sa Romans 3:20, the therefore of condemnation. Romans chapter 5, verse 1, the therefore of justification. Romans chapter 8 is the therefore of assurance. At dito, the therefore of dedication. So, true dedication isn't a casual Sunday routine. God doesn't want a blessing on your property. He wants ownership of your life. So, in today's message, we're going to study the fourth aspect of dedication. How do we move from dedicating just our things to truly dedicating ourselves? So, una yung meaning, the verse 1, B, sabi doon, present your bodies, a living sacrifice, holy, acceptable to God. So dito, Paul uses temple imagery. Importante ito. Parang yung nakaraan Sunday afternoon, di ba? Yung ginamit ni Apostle for agricultural term, grow. So mas makaka-relate tayo dito. No? With a twist. May twist siya dito eh. Yung twist niya, yung sabi niya, living sacrifice. Kasi, kung babalik tayo doon sa Old Testament temple, of course, doon yung lugar ng sambahan. At pag when we talk about worship, merong hain o handog o sakripisyo, lamang ay dead animal. Right? God wants your daily life, not your death. Sabihin, kasi kung noon, literally ang temple ay visible, nakikita na hawakan. Okay? Pero ang temple ngayon ay ang ating katawan. Naninirahan ng Diyos sa atin in the form of the Holy Ghost. At kung ang hain noon ay dead animal, ngayon ang sabi buhay na at tayo mismo. At hindi na siya
hindi yung yearly ang pagsamba katulad ng mga Hudyo. Kundi ang ating pagsamba ay lifestyle na natin. Every day, we present our body a living sacrifice. Amen? Living sacrifice. Sabi, holy, set apart yung Panginoon. So, kasado na yung holiness. Mas mahirap pang intindihin yung salitang holiness. Sabi mo, ihiwalay mo yung sarili para sa Panginoon. Mas madaling intindihin yun. Di ba gano'n yung mga Israelita kapag pupunta sila sa temple, once a year, okay, sasamba. Meron silang dalang mga kanya-kanyang handog. Okay, pero kung babalik tayo sa Malakay, ibang nangyari doon. So yung binigay nilang mga handog, defective, double dead, cripple, may sakit yung lupa. Siyempre, alam ng Diyos yun. Diba? Tapos, ini-spare nila yung best animal for themselves. So doon, nakikita ng Diyos yung condition ng heart nila. Base doon sa mga defective sacrifices nila. Diba? Pero sa panahon natin ngayon, tayo na yung templo. Pag sinabi yung templo, tahanan ng Diyos. At tayo na rin mismo yung living sacrifice. Diba? Minsan limited yung ating thinking when it comes to worship. Kala natin every Sunday lamang. Pero pag pinag-aralan mo ba ng kasulatan, lifestyle yung pagsama sa Diyos. Amen. Kung noon yearly, daily, mga kapatid. Okay. So yun, napakahalaga. Acceptable, ibig sabihin means pleasing. So, bakit? Dedication requires your physical reality. You cannot give God your heart if your feet, eyes, and tongue will serve sin. Alam niyo ba? Sa Old Testament ceremonial law, pagsamba ng mga Hudyo, doon sa Deuteronomy, chapter 17, verse 1, abomination. Ang alin? Ang handog na defective. Example, sa tupa na mali o double dead, o kaya may sakit, inihandog mo sa Panginoon sa loob ng temple. Hindi alam nyo, nakapwa mo Hudyo. Pero God sees it through. So ngayon, nagre-reflect doon yung condition ng worshiper. Nagre-reflect doon sa kanyang handog. It's a concept of God. Mga kapatid, kasi dito, sinasabi ng batas, Book of Law yan, Deuteronomy 7, abomination doon, huwag kayong magbibigay ng handog. So may kapinitasan. Tayo, when we come to God, dapat clean hands tayo, di ba? Dapat yung best natin, hindi yung mga tira-tira nating oras, yung ating enerhiya. Di ba? Isa, huli ang Diyos. Hindi lang na bagay. Sabi doon, hindi po pwede, you cannot give God your heart if your feet. Ibig sabihin, kung hindi ka namumuhay ng ayon sa sinasabi ng banal na sulat, kung ating ang mata, it represents materialism, kung ibang ating pang priority sa atin. Okay? At kung ang pinaglilingkuran natin ay kasalanan, hindi ang Panginoon. So, yung as to illustrate, talagang babalik tayo lagi doon sa ginamit na term dito ni Paul, the temple images. Babalik tayo na historical doon sa Book of Malachi. The people brought blind people and disease left over to the temple altar, keeping the best animals for themselves. God was deeply insulted in grief. Kaya sinabi niya doon sa Malachi chapter 1 verse 8, when we give God only our exhausted body. Ganito yan, sabi niya sa Malachi 1:8. Okay. Subukan niyo bigyan yung governor niyo ng regalo na effective. Natutuwa kaya siya. O sige, lagay natin yung shoes natin sa shoes ng God. Diba? Temple. Nagkalot tayo ng mga offering dyan para sa kanya. Okay? At napansin ng Diyos na effective. No? Ano yung nagiging damdamin? Parang ikaw lang, nirigaluhan ka ng isang bagay. Tapos nakita mo yung regalo, ay, expired na, ay, luma na.
Di ba parang hindi ka masyadong mahalaga? Parang inilusulto ka, di ba? Di ba ganun din ang magiging damdamin ng Diyos sa atin kung we come to Him na parang wala lang, hindi natin tinitingnan ng ating mga sarili kung okay ba tayo sa Diyos. So yun nga, when we give God only our exhausted body, we commit the same sin. So history repeats itself. Paulit-ulit lang pangyayari, babalik lang tayo doon sa panahon doon sa Malakay na ayun, yung kanilang pagsamba sa Diyos ay defective at yung content, I mean yung kondisyon ng heart nila. So, hindi sila nagbibigay ng masaya at ngayon, kung ilalapat natin sa ating kapanahonan, mismo yung ating sarili. Pag pumunta ka dito sa buhay ng Panginoon, dapat handa mo yung puso't isipan na sumamba sa atin. Amen? Yeah. Yung kabuuan natin ang ibigay natin sa Diyos. Kasi yun ang ina-expect ng Panginoon. Okay. What part of your life is off the altar? Your career? Relationship? So, kailangan ibigay natin ang kadas natin sa Panginoon. Okay, ang sabi nga doon sa 1 Corinthians 6:20, "For ye are bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's." Okay, number 2, aspect ng dedication, the motivation. Remember the mercies. Verse 1a. Sabi ni Paul, "I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God." Okay? So, dito Paul appeals to love, no? Not legalism. Ang motivation kasi natin is yung the mercies of God. So, ganitong logika yan. Bakit ko ba ibibigay ang aking sarili, ang aking buhay sa Diyos? Sabi ni Paul, kasi binigay niya yung kanyang buhay para magkaroon ka ng buhay. Amen. Kumbaga, ano yung isusukli mong kabutihan ginawa sa iyo ng Diyos? Kasi nasabi ng salita ng Diyos, ibigay mo yung sarili mo. Hindi lang basta sarili binibigay. Living sacrifice. Holy. Naka-set apart. Ibig sabihin, nakahiwala yan para sa master's use. Acceptable. Yun ang kalugod-lugod na handog sa Panginoon. Mismong sarili natin, mismo nating buhay. Kasi ganun yung logika eh. Pag binigay mo sarili mo, binigay mo ang lahat. Diba? Yung energy, time, ability mo, binibigay mo, binabalik mo doon. Yun ang dedication, parang si Hannah. I remember Hannah. Lord, pag binigyan mo ako ng baby boy, bigay ko siya sa'yo. Binigyan ka ng Diyos ng buhay. Balik ko din sa Diyos. Kasi doon siya nalulugod. Yun yung hain. Nalugod-lugod para sa kanya. Kasi ang aking katawan, tahanan ng Diyos. Ayun, ito na ang templo. Hindi ka tulad itong araw. Literal, visible, tangible. At hindi na yung nagbibigay ka lang ng things o possession o part of you. Ang gusto na ng Diyos, yung lahat muna. Kasi binigay na ang Diyos eh. Ang lahat mo para sa iyo. Para ka lang mabuhay. Ayun, ang gagawin mo, di ba, yung, kasi nung nagbigay ng buhay, Diyos yun, kaya natin sinasamba. Ngayon, kaya kung tayo ligtas ng Diyos, ang purpose is to serve Him. Yan ang focus ng, sabi ni Solomon, di ba? Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang utos. Bakit? Yan ang whole duty of men. Eh, hindi basta tao, tao nilikha ng Diyos na kanya din niligtas. Kaya nga ibibigay natin, yun ang sukli natin para sa lahat ng kabutihan na ginawa ng Diyos sa atin, yun ang hinihiling nire-request na sa atin. Doon siya malulugod. Living sacrifice mismo ang ating buhay. Bakit binigay ko ang buhay ko para sa iyo? Hindi ba marapat na ibigay mo rin ang buhay mo? Para ako isang bahin at paglingkuran. Sabi ko, namiss nila yung pinakaano dito doon. They did not see the big picture. Pumukus lang sila doon sa verse 2. Hanggang na magkamali ng interpretation ko. So, we don't obey to be saved. Legalism says, obey so God loves you. Yan ang legalism.
sumunod ka para mahalin ka ng Diyos. Pero, the gospel says, God loves you, therefore obey. Di ba? Sabi nga doon sa 1 John 4:19, we love Him because He first loved us. Amen. Tama na? Ang Diyos ang unang ibibig. Kaya natin siya iniibig. Kasi una niya tayong inibig. Kita mo na? May pattern eh. Kung paano natin siya inibig. Hindi tayo mamumula. Amen? So, parang ano lang yan eh. Illustrate. A billionaire paying off your impossible debt out of your love. Your natural response is lifelong gratitude. God did infinitely more for our spiritual bankruptcy. Alala ko yung binata pa ako. Pero kasing nalulod doon na doon sa tabi ng bahay namin sa barangay Magsaysay. Kasi ginawang kuwari yung ano doon yung lupa doon. Ngayon, siyempre yung structure ng lupa, ganun yung slant, pataus-dos. Kaya pagka hindi ka marunong mawin, struggle ka, lalo kang lumulubog. Madaling sabi, pagdating namin doon, kaya pa na yung pakaisdaan. Sabi ng mga kaklase na sino ba Esperanza at ang pangalan nun? Si Esperanza! Nalunod doon, ha? Pagtingin namin, wala eh. Kaya pa Di, siyempre, ako, wala. Kami lang yung lalaki doon eh. Pagsisid ko, napakabilis siya ng tubig. Wala eh, wala si Esperanza. Baka nandun na. Sisid ulit ako. Tapos, pray ako. Kung pagsisid ko, makita ko na. Sinubukan ko sa medyo malalim. Kasi pababa na yun eh. Pag pumundo ka, dami yun eh. Sinubukan ko. Mabuti na lang kulay puti yung damit niya. Sa gitna ng kadiliman, nakita ko yung kulay puti. Alam niyo, pumundo na siya. Anak niya ng tiyan niya, kagano na siya. Pumundo na siya doon. Hindi ko ako siyempre, hinihak na sa damit. Tapos, nilagay namin doon sa iniga namin. Tapos isang matanda, di kalayo, matanda na ako sumisigaw, hawakan mo yung dalawang paa, baliktad mo. Siyempre, ang mali ko, wala naman ako alam doon eh. Sinunod ko lang siya, tumukan ng anong dami, kanin, tsaka tubig. Tapos, biglang umubo, nabuhayan ko, umubo. Tapos yung mata, pulang-pula na. Ayun, dinalaga sa ospital. At yung nanay na, minsan pumunta ko sa bahay. Sabi ko naku, sabi niya, kasal ko, tutulungan lang, dami-dami yung mga may nasahod na ako ng panahon. Ganun. Yun, pag lagi niya ako nakikita, lahat siya nagpapasalamat sa akin. Siguro, habang buhay yun, hindi ko mat na mga person na pinakita sa ito. Pero pakita ko nakasawa niyo pa. Diba? Ang katotohanan, kung wala talagang magmamagandang doon at tutulog, di talaga siya, walang kaligtasan, wala. So, ganun ang ginawa ng Panginoon sa akin, di ba? Walang hanggang pasasabi. Di ba? Alam mo yung pagbibigay, yung pang-expression yung worship is expression of power, thanksgiving and worship to God. Amen. Yung ating pagkahandog mismo ng ating buhay. Sabi ko, may katangian dapat giving sacrifice holy acceptable. Amen? So, when devotion feels cold, return to the cross. Let His mercy melt your heart into surrender. Kapag ikaw nanlalamig na sa pananampalataya, balik ka sa cross. Tignan mo kung paano ka inibig ng Diyos. Okay? At para matunaw na parang kandila yung puso at muli i-surrender. Ganun kasi yun eh. May halo kasi yung surrender ito. Yung control bibigyan mo sa Diyos. Surrender. Tatas ng kamay mo. Di ba? Okay. Number 3 aspect of dedication. The method, transform, not conform. Verse 2a and b. And do not and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Conform, soske, matizo, means press into the word's mold of values. Dalawang bagay na, like it or not, kung di ka transformer, conform. Ang conformer, ito ba yung outer pattern?
Ito ba yung nanggagaya ka lamang? Hindi ka ganito ka. Iba yun eh. Kasi yung ginamit ditong transform is sa English is metamorphosis. Ito yung, alam niyo ba sa science, yung di ba, bago maging isang beautiful butterfly, merong itlog yung pupa. Okay? So, it's a process, nagkakaroon ng painful experience doon sa loob, nagkakaroon doon ng transformation. So, itong sinasabi ng ano dito, be transformed by the renewing of your mind. Okay? Ang utak kasi natin ng command center, nagsisimula ang pagbabago sa ating pag-isip. Okay? So, kinakailangan yung mga, parang ano yan eh, di ba yung baso na may punong-puno ng tubig. Hindi mo na pwede kakahan ng tubig. Puno mo eh. Itapon yung tubig. Empty yung self mo. I mean, preoccupied ang ating mind ng mga worldly values. Wala ko ng bata pa. May mga worldly value, pinapahalagan ng mundo na ang tintaw, pinapahalagan pa rin natin. So, kailangan natin ng renovation. Amen? Iwaksin mo na yan, itapon mo, palitan mo. I-reprogram natin ang ating utak. Ayon sa salita ng Diyos. Kasi doon magsisimula tinatawag na inner transformation. Kaya ang goal niyan eh, yung nagiging kamukha natin si Kristo. Kasi marami tayong mga worldly values na na-pick up natin, parang basura lang sa sanlibutan, di ba? Sa mga identity natin, pinahalaga natin ang ating pagkatao base sa pagpapalaga sa atin ng ibang tao. Samantalang, once and for all, pinahalagaan natin na tayo. That's enough. Okay? Sa ating mga achievement, di ba naman din naman? Ang sukatan ng mundong ito ay base sa iyong achievement. Pero sa Diyos, pananampalataya, base sa iyong katapatan. Pagsunod sa Diyos, magkaiba eh. Di ba? Opposite sila eh. Mga kapatid. Kaya, galang bantayan natin ang ating mga sarili, mga kapatid, no? Kasi, nasa sanlibutan tayo. I mean, talagang may pressure. At, yung ating mga, spektado tayo ng ating mga nakita at naririnig. At merong natural tendency talaga mag-conform tayo. Ibig sabihin ng conform is, kasi ito kasi ang tanong, bakit pa tayo kumukonform eh? Unang-una, pagsilang pa lang natin, we are creatures of imitation. Una nating nandaya natin. Tama? Ibig sabihin, hindi kasi tayo makandaya. Kaya kung hindi tayo nagabayan ng salita ng Diyos, ang tendency natin papunta. Parang ang puno, kung saan nakahilig mo yung pupunta. Tama pati. At historically, Philippine history, balik ulit tayo. Bakit na tayo mapanggaya? Di ba sinakop tayo ng maraming bansa? Amerikano, Spanish, Egypt, Hapon. Hindi tayo nagkaroon ng pagkakataon na dinangin ang sarili nating kultura. So nahirati tayo sa likas maging mapanggaya. Ang mga Pilipino ay likas na napakahusay ng manggagaya. Kaya maraming imitation ng ating mga produkto. Kasi ninyo, cellphone, imitation, clone, ano pa yan? Ang lahat na lang yata. Sa Raon lang, kung pumunta ka pati mga Sony, bigyan na sticker na Sony. Pero pag ginamit, sorry. Maraming narinig tao sa Pilipinas. Toxic people, diba? Kasi ganun tayo eh. Nasanay tayo na alam, colonial mentality na pagka-imported, the best. Pagka-local sa atin, walang quality. Kaya tayo, we are pretending to be somebody else. Nasanay tayong gano'n eh, mga Pilipino, ang super-super, hindi na Kobe Bryant, tapos ang Sando, Michael Jackson, o Michael Jordan, di ba? Interest tayo sa kanila. Kasi yun ang history natin. So, ang hirap ng dilema, no? Isang Kristiyanong Pilipino. Ang tendency talaga mag-conform tayo eh. Kasi nagagaya tayo, ano ba usa? Uso ngayon, tingnan mo, yung 1970s Bill Photo, ngayon bumabalik. Ilan pa rin nakalilipas. Story repeated itself. Kaya sabi naman, huwag kayong kumonforme. Bakit? Pabago-bago ang mundo. Hindi katulad ng salita ng Diyos, di siya nagbabago eh. Amen. Ano makakasabay sa takbo ng mundo?
Kung anong uso, doon ka parang tayong patay na isda. Kung saan mga agusin ng karin, doon tayo. Eh, ang buhay na isda, ano yun, mga salungat yan, sa karin. Ang mundo, dapat gano'n tayo, buhay na isda tayo. Living sacrifice. Amen? Amen. So the word is a pressure cooker, forcing you into its mold. Mold ka talaga yan. Oversight na, pressure, di ba? Yung mga values. Pressure ka naman conforme. Parang alam mo yung pressure cooker, di ba? Kahit na makunat yung karne, kahit matandang karne na ng kalabaw yan, subukan mo ilagay sa pressure cooker yan, ilalang oversight ng palamputin yung dahil sa init. Amen. Anong ginagawa mo nito? Pinuforce sa tao. Kasi mabubuli ka, sige, hindi ka umano. Pag hindi ka naka-right on, ito ba nyo? Amen. Sa mga sa school, o pag mayroong bagong kaklase ka binubuli ka, makikibuli-buli ka eh. Bubulihin niyo yung tao. Di ba? So willpower isn't enough. You must reprogram your mind daily with scripture. Parang esponja lang yan eh, di ba? Parang esponja yung, ano ba, sa kanan, nahulog yung esponja. Uhi, sisip-sipin niya lahat ng tubig. Tama? Ang mundo ganun. Pag bumabad ka sa mundo, may higit mo lahat ng toxic na bagay dyan at tao. Kaya hindi mo na mamaya magiging toxic ka na rin. Bakit? Kung kami higit, kung kami higit, di ba? So kailangan, yung para tayong esponja, yung doon sa malinis na tubig, sa salita ng Diyos, sa fellowship, ayan, dyan tayo bumabad. Kasi dito, encouragement ang pupulot mo. Kung discount ka, may encourage ka dito. Dito, may wisdom, salita ng Diyos. May guidance. Diba? Napapakain pa natin yung mga divine nature natin ng salita ng Diyos. Lumalakas tayo, nagiging papakatayo ng Panginoon, nagiging mabuting na rin pa tayo, napagtatagumpayan natin yung ating mga pagsubok. Kasi recharge tayo dito spiritually. Amen. Amen? So yun, monitor your media and the voices you listen to. Replace the words playlist with God's Word. Ano na bagay na yung pinakikinggan mo, pinanood? Balitan mo ang salita ng Panginoon. Kasi yung utak natin parang television ng bahay. Channel mo. Amen? I-focus natin. Choice kasi natin yan eh. Tulad kami ng kanda. I choose to be holy. Choice ang paging banal. Choice natin yan kung gusto natin magpasa. So, whatever things are true, noble, pure, meditate on this thing. Okay, panghuli. The result. Anong result na? Surrender, change, and live for God's glory. Verse 2c. So that you may prove what is that good and acceptable, perfect will of God. Prove means to experience and verify firsthand. Ikaw na mismo ng ano? Ng kalooban ng Diyos para sa iyo. Maraming Kristyano nagtatanong sa kanilang buhay, ano ang kalooban ng Diyos para sa atin? Pero kasi may divine condition ng Diyos. Conditional promise ito. Sabi ng Panginoon, kailangan yung ibigay mo, i-surrender mo ang sarili mo. Parang regalo, yun ang ipe-present mo sa Diyos ang buo mong pagkatao. Set apart na iintindihan mo ang bagong gamit ng buhay mo ngayon ay para sa pagwalatian ng Diyos. Doon pa lang, on the process, at sabi nga, renewing your mind, doon mo pa lang mapuprove, madi-discover kung ano yung kalooban ng Diyos. Automatic yan. So, hindi ko alam kung paano mangyari kasi ito by faith. Pero sabi ng banal na kasulatan, kailangan yung divine order, itong conditional promise na to, tayo muna ay maniwala at sumunod. Andun yung ating pananampalataya, sabi niya, madi-discover yung kalooban ng Diyos. Kasi sa mundo, hindi mo malalaman ang kalooban ng Diyos doon. Maano ka doon eh, makakontaminate ka. Okay, makukonforme ka. Ibig sabihin ng kukonforme, parang hulmahan yan, di ba yung hollow blocks? Wala, yung hulmahan ng hollow block, lagay mo ng semento yun, ng hollow. Tapos pag pinrest mo yun, lumabas yung pinakano, kung ano yung itsura ng hulmahan ng hollow block, ganun yung itsura. Kung P4 na hollow block yung hulmahan, ganun din yung sukat ng hollow block. Ganun ang ginagawa ng mundo. Yung hulma tayo, hindi natin alam.
Ang problema, sabi ng Bible banal na kasulatan, if you love the world, yung pag-ibig ng Diyos nang mawala sa iyo. Amen. Kasi ano ba yung nasa mundo? Lust of the eyes, that is materialism. Lust of the flesh, mga bisyo. Pride of life. Bakit pa mayroong nag-tiktok? Di ba para sumikat? O kaya magkapera? Doon lang yan, ikot-ikot eh. Kasi yun ang standard ng mundo. Kailangan sumabay ka para tanggapin ka niya. Ang problema, ang pag-ibig ng Ama ay wala sa atin. Magiging kaaway tayo ng Diyos. Kasi ang pinapangalaghan ng mundo ay kaaway ng Diyos. Parang langis sa tubig yan, pwede magsama. Hindi naman po pwedeng doon lang tayo sa gitna. Ano? Transformer ka pag linggo, tapos conformer ka mula Monday hanggang Saturday. Hindi. Dalawang bagay lang yan. Pag hindi ka transformer, conformer ka. So, ang conformer, hindi ka talaga nagbabago. Ang gagaya ka lang. Diba? Ang transformer, inner, natural yun. Inner changes yun. Trabaho yun ng banal na espiritu. Hindi ka nagbabago na katulad ka ng butterfly. Beautiful. Hindi yung inner changes. Nagiging kamukha mo si Kristo, nagugustuhan mo yung mga gusto ng Panginoon. Diba, alam mo na, sa pananampalataya, sabihin natin. So, nagmamanifest na sa atin yung paglarong Kristyano. Kasi, kumbaga sa atin, winawaksin na natin eh, yung mga values na parang mga basura na napulot natin dyan. Anong basurahan niyang ano eh? Yung mundo eh. Kasi pansinin nyo, ang sikat sa mundo, pinamumuhian ng Diyos. Hindi sila makatulong. Kita nyo mga kapatid. So, maging mga ingat tayo mga kapatid dyan. No? So yun, means to experience and verify first hand, a renewed mind steps into God's way, which is good. Ibig sabihin ng good, beneficial. Ikaw kung muna mag-beneficial niya. Ang relasyon mo sa Diyos, magiging maayos. Ang relasyon mo sa ako, magiging maayos. Okay? Acceptable, pleasing dyan, natutuwa. Di ba yun ang pinakahahanap natin na marinig mula sa ating Diyos, thou good and faithful servant, ang kanyang commendation. Diba? Saan ba, bilang isang Kristyano, ano ba yung makapagbibigay ng kasiyahan sa ating Diyos? After lagi tayo yun. Sabi ng Panginoon, ito yun. And perfect, sabi ko, kompleto. So the word says, God's will is restricted and miserable. Yan ang sinasabi ng mundo. Buwiso ko ang buhay mo sa Diyos. Bakit? Magiging miserable buhay mo. Tsaka restrictive yan. Wala kang kalayaan. Nakita niyo mga kapatid? Yung sinasabi nilang kalayaan, kabaliktad niyo eh. Doon tayo, kinukulong tayo ng mundo ito. Kasi ninyo until now ewan ko kung dati ko napapansin. Wala nang mga banyaga sa aking lupaing bansang Pilipinas. Pero until now, inaalipin pa rin tayo ng mga banyaga. Sa paano parang, di ba yung tayong colonial mentality? Na lahat ng imported na bagay, the best. Pero yung sa sarili natin hindi. Diba? Hindi pa rin tayo nakakalaya doon. Ibig sabihin, meron tayong mga mindset na gano'n. Dapat iwaksin na natin yun. Balik tayo sa salita ng Diyos. Punuin natin yung storage ng utak natin ng mga prinsipyo ng salita ng Diyos. Amen? Yan. So you know, the truth is, maximum joy is only found inside the owner's manual. Bakit? Ang Diyos ang nagdisenyo sa atin. Ang Diyos ang nagligtas sa atin. Alam niya kung anong talagang purpose natin. Alam niya na kung bakit na tayo niligtas para mag-picture sa Kanya. Alam niya yung kind of worship na katanggap-tanggap sa Kanya. Ito yung sinasabi. I-dedicate mo ang sarili mo. Sabi ko, babalik ako sa simula ko kanina, maraming bagay ayaw i-dedicate sa Diyos. Pero nakakaligtaan natin yung mismo sarili natin, hindi natin i-dedicate. How come na magiging katanggap-tanggap ang ating pagsamba sa Diyos kung mismo tayo, hindi pa pala natin i-dedicate ang ating sarili.
Hindi yung mga bahagi lang, mga possession natin, anak natin, ididikit natin sa Diyos, business natin, okay, yung lupa natin, yung bahay natin. Pero kamusta ang buhay ng kapatid? Gumawa ka na ba ng decision once and for all na iyong ihandog ang iyong buhay sa Panginoon? Okay, so a priceless violin sounds terrible in the hands of a novice, but beautiful in the hands of a master. Parang gano'n, di ba? Tulad ng gitara. Subukan nyo yung piano, di kayo na hindi marunong natin. Sakit sa pambinig, di ba? Pero subukan nyo sa mahusay. Basta. So, gano'n din mga kapatid, stop trying to play your own life. Hand the instrument to the master. Master yun eh. Give it to the master. Sa eksperto. Amen? Siya ang eksperto sa ating buhay. Para maging maganda ang ating buhay. Amen? So stop treating God's will like a bucket where you pick and choose. Trust that His plan are better than yours. Sabi nga doon sa Psalm 16:11, in your presence is fullness of joy. So, sa makatuwid, dahil sa God's unmerited mercy, total dedication is our only logical response to God's mercy. Ibig sabihin, Christianity is not a hobby. No? God does not want a slice of the pie. He wants the whole pizza. Hindi lang yung gusto yung bahagi ng pizza. Ibigay yung buong pizza, ibigay mo sa kanya. So, present your body, gagawin natin, and renew our minds. Tomorrow morning, mga kapatid, pray. Lord, my hands, eyes, time, and mind belongs to you today. Wisdom. Tanda natin sa Old Covenant required dead animals for sin offering. The New Covenant requires living saint as sacrifice of praise. Let your daily life be as a fragrant offering. Yan pong mensahe ng Diyos sa atin sa mga dito. Nawa ang bawat sa'yo na kapalat na hamon na gumawa tayo ng isang desisyon, ating ihandog, ating buhay. So, Amen. God alone